totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. Siya ba ay kailangan ng court order bago ito pinag-usapan sa korte or? Hindi na kasi there were 3 complaints requiring investigation. And after initially assessing the merits or propriety of those complaints, the allegations in particular, nangyari sa ombudsman na kailangan mag-imbestiga, umingi ng assistance sa any government agency at ang nakita niya yung sa AMLAC. Kasi this involves foreign currency deposits. Okay. At saka ibang peso deposits. So pasok na siya sa AMLAC. So walang illegal doon? No. Okay. So pwede ba kasuhan yung individual na may hawak ng mga dokumentong ito na naglalaman ng mga impormasyon? Hindi niya pwede ito isa publiko agad, di ba? Oo. So pag na-public niya, kagaya kunyari si Mr. Harvick na paliwanag niya sa ilang mga media entity, may kaso ba siya? Posibleng ikuan yan. There are possible criminal offenses there which could be ventilated against that fellow. No? But definitely, yung illegal sourcing or legal source or seizure of documents, no? Definitely inadmissible yan. But may criminal liability din ang offender dyan. And ito'y applicable sa public or peace officers. Okay. Usually, for instance, yung mga police, yung mga ganon, may criminal liability dyan. Okay. Sa darating na Martes, haharap na po si Chief Justice Renato Corona at dito sa impeachment court, kahit na pinag-uusapan yung mga ebidensya, siyempre meron din tinatawag na court of public opinion di ba? Oo. Okay. So ano ho bang aabangan ng ating publiko sa Martes, yung mismong pagharap po ni Chief Justice Corona? At issue now, which is a very sensitive issue, yung dollar deposits. Kung aaminin niya ba o hindi? Oo. Ngayon, di ba sabi, very confidential yan. Yung dollar Protected deposits. by the Foreign Currency Deposit Act. Exactly, no? Okay. Ngayon, ang mangyayari dyan, if there's a personal waiver coming from the account holder, depositor. now, this could be in the form of opening that issue. In other words, the CJ now will confront head-on those charges na may dollar deposit siya in the particular amounts. So definitely, pag kukulay niya yun, ibubuksan. Bubuksan niya yung dollar account. So sabi niya, dollar account 1 to etc. Okay. Hindi sa akin yan. Dollar account, etc., etc. So in the process, nabubuksan. Okay. Nawawalan ngayon yung confidentiality na. Because it is the CJ himself disputing those allegations. May number number yung mga, especially yung mga PS bank. Pero kahapon nga sa talakayan di attorney, no? Binato ko rin yung tanong doon sa dalawang guest ko. Pag dollar deposits ba o dollar account, kailan ba i-declare sa salin na isang government official? Kasi sinasabi protected nga nung foreign currency deposit kaya hindi raw dinedeklara sa SALN. That is a raging issue now. Okay. No? As I look at it, in the SALN requirements, any asset, any property, any cash should be declared there. Dollar o peso man yan? That's how I look at it. Kung kanya nga yun. Kung hindi sa inyo yun, you don't have to declare it. Yun ang depensa mo. So, pagharap po ba ni CJ Corona, madali na matatapos itong impeachment process na ito? I think so. By next week, o 2 weeks from now, tapos na? Probably by next week. By next week. Kasi right after the summation, ng ano summation? Parang magsasalita yung defense, magsasalita yung prosecution. Parang summary, etc. Yung buong picture. The picture, ang kaso at saka ebidensya ng prosecution, ayun naman yung ebidensya ng defense. After that, after summation, taas kamay na lang ba yung mga senador? Yes. So hindi na nila kailangan mag-explain ng boto nila? Well, if any particular senator judge gustong mag-explain, binibigyan sila. Pwede naman, pero hindi kailangan. Hindi na. So taas kamay, baba. Ganun. Mabilis na yun. Okay. Maraming salamat, Tony. At see you next week. Tony Henner Asuncion po, yung ating talakayan. Magbabalik po unang hirit. So hindi na siya, Unang hirit, ang saya-saya sa unang
JD.